Yon, magandang umaga po sa ating lahat, mga kakwentuhan. Welcome to Papa Joe's Vlog, December 8. So, ang pagkukwentuhan natin at tatalakayin ay tungkol sa pag-stop at paghinto ng isang maliit na business. Yan, kung kailan dapat ihinto. Para sa akin ito yung sitwasyon sa akin. So, yan yung ating regular beef burger, 50 pesos, buy one take one. At ang big patty burger, buy one take one. King size hotdog sandwich, na tig 50 pesos. At may ano pa yan dati, buy one take one hotdog sandwich. Sapagkat nagdadagdag tayo ng paninda sa fried chicken, ito ay yung for our safety. In case na hindi na patok yung fried chicken natin, or mataas ang fried chicken natin, may mga certain biglaang circumstances na maaaring maging cause ng pagbagsak ng business mo. Bawa, nagkaroon ng ano sa manok, problema sa manok, something like may sakit or bird flu or whatever. Sa pork naman ay ano ba 'yun? Hand and mouth disease, something like that. So kaya we make some other ways para kumita at para makilala sa ibang produkto. Ganun pa man, ang topic ngayon ay bakit ko hininto ang aking hotdog sandwich and hamburger sandwich after 5 or 6 months, August, September, October, November, December. 5 months ay hininto na natin ang ating hamburger sandwich. So habang tinatanggal ko, papunta akong palengke, pag-break natin. Unang-una, nangangailangan din ng malaking kapital sa hotdog sandwich at sa hamburger sandwich. Mayroon din kasi itong mga sahog na medyo pricey din. Una, ang ginagamit ko kasi ay maayos na. Sa hotdog sandwich, maayos na mayonnaise, no? Yung mamahalin na mayonnaise yung ginagamit natin. Branded mayonnaise, which is yung isang malaking galon na ganun. Hindi ko alam kung ilan liters yun, 3.5. Diba? Anyway, yun ay nagkakahalagan din ng 1,200. So, matagal yun bago maubos. Siguro mga parang isang buwan or 2 buwan. So aside from that, ang laki ng kapital na 1,200. Instead na na-roll yung muna yon everyday, sa fried chicken, ay hindi mo nagamit yung pera na yon ng 2 buwan or 1 buwan. Sapagkat nga, medyo hindi mabenta ang hotdog and hamburger sandwich. Hindi ko pa sinasabing ano to ganito din ang mangyayari sa inyong area. But doon sa area ko, normally, hinahanap talaga ng tao ay kanin. Ang mabenta ay kanin, pares, sisig. Tinry lang naman natin to. Wala namang masama, diba? Unless you try, then you will know, sabi nga. And one more thing, yung buns, bibili ka ng hotdog buns, bibili ka ng hamburger buns pang buy one take one, at bibili ka ng hamburger buns na pang big patty. Ibig sabihin po noon ay dalawang size. Yung ano po kasi, yung buy one take one na hamburger, mas maliit po yung buns noon konti. At wala po yung sesame seeds. That means, mas mura po siya ng piso lang naman. Baka 5 pesos po yun. Yung big patty po na hamburger buns is parang 6 pesos isa. May sesame seeds po yun. Aside from that, pag hindi mo siya nabenta, within 2 or 3 days, medyo hindi na maganda yung buns. At the same time, nag-aamag. Okay? So, maliit lang ang kinikita sa buy one take one na hamburger. Something like, baka 10 pesos. No? 10 pesos. 50 pesos yung buy one take one. So, ang kinikita mo doon, 10 pesos lang. Isa pa sa dahilan na give up ko to, of course, dahil hindi naman siya mabenta. Yan ang pinaka-basic na dahilan. Last time nakabenta ako ay isang
ano lang, buy one take one. And then, bago mawala sa isip ko, ang una kong ginibap ay hotdog sandwich na buy one take one, which is 50 pesos. Mura na yun, yata. Mura na, pero ayaw pa rin tangkilikin ng tao, no? Yung mga magmemerenda sa akin, kanin pa rin, isang 25 pesos na manok at isang rice na 13 pesos, which is only 38 pesos. Mas preferred pa rin nila. So, inito ko muna yung buy one take one na hotdog sandwich. And then, sinunod ko naman ay, eto na nga, sinunod ko na pala to. Hinto na natin. And one more thing, kung ba't hininto ko to, another bit-bitin to. So, lalagay mo yung hotdog sa cooler mo, yung hamburger patty sa cooler mo. So, another space consuming na naman yung sa paninda mo. And higit sa lahat, dahil nga medyo malakas naman actually, yung ano ba to? Fried chicken. Isipin na magluluto ka, darating ka ng 3 o'clock. Instead na may salang mo na yung fried chicken mo, na malakas bumenta, biglang may darating pa order ng isang hamburger sandwich or hotdog sandwich, asikasuhin mo pa yan. Dahil lang sa 10 pesos. Na napalagpas mo yung time, dahil may nasikaso mo siya, instead na naisalang mo na yung chicken mo. Tumakbo pa yung 10 minutes or 15 minutes na konsumo yung time mo para i-serve doon sa isang tao. But still, I will say it again na hindi ko sinasabing ganito rin ang magiging resulta ng sandwiches business sa inyong area. But sa area ko, this is para sa akin na, no. So, say goodbye to king size hotdog sandwich and big patty burger, 65, 2 pieces for 100. Regular beef burger, buy one take one for only 50 pesos. We say goodbye to this business. I will say temporarily siguro, no? Pero most probably hindi ko na to i-execute ulit. Ang pinakamagandang natutunan ko dito ay ang karanasan. Diba? Kasi dati yung fire ng heart and mind ko to start this little hamburger business because of meron kasi nagtitinda ng burger na pangmasa which is 40 pesos, 50 pesos, buy one take one. At nagkaroon ng mga branches at marami naman at kumikita talaga. May tao pa nga, nakapesto pa nga. So that inspired me to try this sandwich business. Hindi kaya sa area ko. And I'm very thankful na sa mga natutunan ko dito. Una, i-conclude ko sa time, money, and energy. Sa time, magko-consume pa to ng time mo. Asikasuhin para lang kumita ng 10 pesos sa isang order. And instead na naasikaso mo na yung ibang customers at na-serve mo yung fried chicken. Time, money. Sa money, napakalaki ng pangangailangan, no? Kasi yung bibilin mo malaking galon ng mayonnaise para makatipid ka, which is 1,200. Instead na na-roll yun na yun, araw-araw, kung 1,200 pesos na chicken yun, nag-roll yun na yun every day, yung 1,200 mo, baka kumita na ng 200 pesos. Dito, yung 1,200 mo, matagal kumita. 10 pesos a day. So, time, money, and energy. Yung energy, kailangan mo pang i-prepare to, kailangan mo pang asikasuhin, di ba? And then, yung energy, ilalagay mo pa yung mga patty sa boxes mo, tatakbo ka pa ng tindahan, bibili ka pa ng hamburger buns, bibili ka pa ng hotdog buns pag naubusan, hindi ka pwede mag-stock ng maraming hamburger buns kasi nag-start ka pa lang eh. But anyway, 6 months na. So, pag bibili ng hamburger, kailangan pa tumakbo ng mga 3 minutes walk. So, time, money, and energy para sa akin will be wasted. So, I stopped this little business momentarily. So, that's it. Sana ay makatulong ito sa inyo. Pag mas maraming business, medyo mas maraming ano yan. Sana panood ko. Mas marami kang pangangailangan gawin. So, dahil malakas it's December 8th. So, mas malakas ang fried chicken. So, I need to stop this sandwich business. Baka makatulong to sa inyong business. Hindi ko sinasabing pareho tayo ng business, but may mga certain areas ng inyong business na might be similar or same situation na
kailangan nyo mag-stop ng certain part or item ng business ninyo upang maluwagan kayo ng time, money, and energy doon sa main business ninyo. Diba? Kaya nga ako nagdadagdag para kumita Kaya tayo nagdagdag ng lumpia Shanghai, lumpiang gulay, yung fried chicken natin, and iced tea natin, and rice natin, and unli natin. Kaya natin dinagdagan for extra income. But if some additional items for your business will affect your time, money, and energy, I think you need to stop it and focus on your main business. Okay? Maraming salamat po. Sana may natutunan tayo. Kung may natutunan, gamitin. Kung hindi makakatulong, ay isnabin. God bless us all. God bless and Godspeed po sa inyong mga little business. Maraming salamat po. Bye-bye. This is Papa Joe.